Panginoon. Isang pumalakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. Sa napakabuti po ng Diyos sa atin sa buong isang linggo, yun po ang dahilan natin kung bakit tayo po ay magpupuri, aawit, at sasamba sa Kanya. Alam ko po na handa na po ang bawat isa at tayo po ay mag-awit na para sa Panginoon. Alam po tayo mga kamay para po palakpakan ang ating Panginoon. At alam po tayo mga tingin para po mawitan ang ating Panginoon. Mawitan natin ang Panginoon at kami ang usap sa laman.
Ating pong purihin at ating sambahin ang Panginoon. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo. Ikaw lamang ang purihin, ikaw lamang ang aming sasambahin, agad ikaw lamang ang aming Diyos. Namarili po kami, O Diyos, upang ikaw po ang aming pong pasalamatan, ang aming pong sambahin. Awitan po natin ang Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Isa pa, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, naglulugod ako. Alay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Naglalabas sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos,
Patuloy po natin purihin natin.
Salamat sa amin ang kasalanan, Lord. Sa umaga ito, nagbabawa ko ang aming mga puso na sa amin, Panginoon, sa iyo. Humingi kami, Panginoon, ang kapatawaran ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Ako minsan, Panginoon, ay hindi namin alam ang Panginoon ay nagkakasalanan namin sa iyong biyaya, Panginoon, kami ay pinapatalaga sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay binigyan mo ng Panginoon ng buhay, Panginoon, na patuloy kami ngayon, Panginoon. Magpupuri sa iyo at magpapasalamat, Panginoon, sa aming taglay na palakasan mo sa mga Lord. Kaya, Lord, sa Panginoon, salamat, Panginoon, sa patawaran na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umalang ito, papuri mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dinala mo kami dito, Panginoon, sa iyong bahay, sa paan, kung ikaw ay aming Panginoon. At pasalamatan, Panginoon, sa ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Ang kalakasan, Panginoon. Ang taglay, Panginoon, sa aming mga katawan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pinapalakas. Patuloy, Panginoon, ang iyong bigaya, Panginoon, ang pinagtubos mo sa bawat isa sa amin sa umaga. Kaya, Lord, paging sa aming kapatiran, Panginoon, na nandito. At nang wala pa rin, Panginoon, Panginoon. Huwakan mo sila, Panginoon, yung manalig sa Panginoon. Alaala mo sa kanila, Panginoon, na itong araw, Panginoon, ang aming pagpupulit. Salamat sa iyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maging masang yan, Panginoon. Nawa, Panginoon, lahat kami ay yung sama, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay uban mo ng iyong maraming espiritu, upang sila, Panginoon, ay madagdaman nila ang biyaka mo sa kanila, Panginoon. Panginoon, wala saya ng buhay sa bahay ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga. Dito sa mga, dito ngayon sa mga ganito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil dinagdagan mo, Panginoon. Mga kaluluwa, Panginoon, lumapit sa iyo, Panginoon, sa umaga nito. Sa aming mga bisita, Panginoon, na hindi, Panginoon, na, Lord Jesus, Panginoon, ang dala sa kanila dito, Panginoon. Kanilang purihin at papasalamatan din, Panginoon, sa taglay nila ko. Kaya, Lord, sa umaga nito, maging ang lahat ng mga tayo dito sa mga Panginoon. Kasi yan mo kami, Panginoon, na yung banal ng Espiritu, Panginoon. Aming Panginoon, na nakal sa aming mga kawain sa umaga nito. Kaya, Lord, mag-isa yung masama, nadadala yung mga Panginoon. Mga Panginoon, ikaw ang sumang sa kanyang harapan, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, yung masakit na Panginoon, ang siya nagbibigay, Panginoon, yung aming tunay na pananampalataya sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, magpupuri at magpapasalamat sa puso, Panginoon. Dahil, Lord, maraming kong salamat, Panginoon, at samahan mo kami sa aming pananambahan sa umaga nito. Ito po aking hinindala sa pananampahan natin. Thank you, Lord. Amen. Sa pamalakas, sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. Tayo po'y pinagpala na po ng Panginoon. Bago ko po hilingin ang bawat isa na makaupo, ay pwede po patignan ninyo po yung katabi, ang inyong mga nasa likuran, at i-welcome po natin ang bawat isa. Welcome po to the Foursquare Gospel Church here in Bilian National Highway. At magandang umaga po sa bawat isa. Thank you.
favor pa rin po ba ang bawat isa? So last Sundays po, we celebrated our 8th year anniversary. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So last Sunday hanggang doon tayo sa kabila kasi kasama po natin ang ating daughter church. So ngayon po nandun na po ulit sila sa kanilang service at nawa sa mga susunod na makasama po ulit natin sila. And a good start for August as we have visitors. May bisita po tayo ngayong buwan ng Agosto. Ayan. Pwede po ba natin hihingin tumayo si Brother Jasper? Ayan. Welcome po, Brother Jasper. Kaklase po ba ikaw ni Edson? Ayan. Kaklase po ni Edson. Welcome po sa aming simbahan. Thank you po. Also, we have Brother Ruel. Ayan. Welcome po ang kapatid po ni Brother Joel. Thank you po. And may bisita pa po tayo. So, first time po siya, no? Ano ang pangalan? Si Brother Cedric. Yan. Welcome po. Ayan, we have 3 visitors. Thank you po. We have 3 visitors po sa umagang ito. And I know that we are all blessed. At sa mga susunod po, i-announce po ulit natin ang ibang announcements po natin. But we're encouraging just for this one, we're encouraging everybody po to attend our Sunday school. Ayan, yun po muna ang ating announcement just for today. As we are going to have our communion din po. So, we are encouraging everybody po na maka-attend po ng ating Sunday school. Meron na po tayong new lesson, ang Discovering My Ministry. If the Lord is calling you to be part of His ministry, ay maganda po maka-attend po tayo ng ating Sunday school. That starts at 9. Actually, nag-start po mga 9:15 to 9:20 while waiting for the others and nagkakaroon po ng fellowship. And waiting po for us to prepare. Kanina ang ganda ng lesson and a reminder na ano nga ba ang ginagawa. If you're in the ministry, ano nga bang preparation ang ginagawa natin. So, tanungin ang sarili kung kayo po ay atin na simbahan, ano nga po bang preparation ang ating ginagawa. Ito ba ay nagpe-prepare na tayo sa gabi ng ating susutin o umaga pa lang? Doon natin na ayusin. So, ang ganda po, ang gandang refresher ng ating Sunday school. Ayan. So, I know that we are all blessed, pero I think meron mag-share ng testimony for this morning. Meron po bang gusto mag-share ng kanilang testimony sa umagang ito? Kasi last Sunday we had testimonies from our church history, but meron po bang gusto mag-share ng kanilang testimony? Ay, sabi sa inyo, tatahimik lang talaga pag testimony at offering. Biglang, nawala ang tunog eh. Meron mo ba gusto mag-share? Wala, mukhang may, sige, ako na nga. Sister Susie. Good morning. Gusto ko na papaglaman sa Panginoon sa buhay na binigay niya kay Buboy ang kaka-birthday niya lang po at sa provision na ipinagkaloob niya po sa aming pamilya. Kami po ay nakapag-relax, ganyan, chill in Bohol. Ayan, so salamat sa Panginoon sa protection na ipinagkaloob niya habang nandun kami sa Bohol. Nakapunta at nakauwi naman po kami ng maayos, though parang medyo nag-aalangan kasi maulan. Maulan dito, parang mas maulan nata dito, doon maaraw. Hindi. Ayun, pero may mga pag-ambon, pero yun, hindi naman po kami naulanan para pagbalik, syempre wala tayong sakit. Ayan, so salamat po sa Panginoon sa lahat ng kanyang pagpupalang pinagkakaloob sa aming pamilya. Thank you po. Thank you po. Happy birthday sa mga nag-celebrate this week. Ate Allison at Buboy, happy birthday. And isama po natin ang ating mga kapatiran na may sakit. Totoo po yun, no? Medyo iba po ang ating panahon ngayon. May biglang ulan, sobrang init biglang ulan. Tapos after ng ulan, sobrang init ulan. So, Wednesday nagkaroon ng prayer meeting ng mga kababaihan. At isa po yun sa talagang pinag-pray, ang prayer request ay good health po sa bawat isa. Meron na pong gusto mag-share?
praise the Lord. Tinatawagan ko mga kasama ko kahapon, OFW. Punta kami ng detail. Tungkol doon sa mga ito ng mga OFW. Kung iba nakapunta ng Baguio, kami hindi. Kaya nakasama kami doon sa dito sa then tawag doon Sister Lynn, Sister Mary, Sister Lani. Hindi kayo apat tayo kasi Pastor, may ano kami nung kahapon kasi nandun yung mga asawa ng mga pastor. Nakadilaw sila, kami nakapula. Praise the Lord, sabi ko, wala kang pastor kasi nga ng pastor. Dalaga pa. Wala pang asawa. Alam ko naman. Pero wala niya. Kasi ang aming pastor, sabi ko doon sa, mayroon akong ka-prayer partner doon sa iba-iba mga division. Kailangan namin mag-pray sa mga lahat ng mga kananayan. Nakakatuwa dahil tinanong ko siya kung ilang taon na siya maging Kristiyano. Sabi niya 10. Sabi ko ilan yung mga pamilya na nandun sa nagpupuri sa Panginoon. Sabi ko, Krista lang ako. Sa lang daw siya, sa 10 taon niya, na naging Foursquare. Isa pa lang din siya kasi yung mga anak niya hindi daw madala. Sa mga hindi madala, hindi ko kakalagod mo ng mga tapos ko nagawin siya. Tinanong niya ako, ano daw pangalan ko? Sabi ko, Mercy, tawalin. Sabi niya, ay Mercy din ako, sabi ko. Kaya praise the Lord talagang, sabi ko sa kanya, anong prayer request mo? Sabi niya daw, pag-pray ko daw, ang buhay nila, kami kakatid. Sa tagal-tagal daw siya nagsimba. Hindi talaga wala daw siya nadadala sa Panginoon. Talagang nag-iisa lang daw siya. Ngayon lang daw siya. Kapag siya nagpunta sa Eden para mag-attend ng UFW. Ang saya-saya pala na sa amin. Talagang masaya. Ikaw sa akin. Ay ako salamat sa Diyos. Sabi ko kasi. Bata pa yung mga anak ko nadadala ko sa Panginoon. Hanggang ngayon. Ang dami na namin yun sa church namin. Ay natutuwa. Hindi na kami nakapag-pray dahil nga namili kami ng nag-sharing na lang kami. Sabi ko, sige, pag-pray na lang kita lagi na nadala kami ng aking sa Panginoon. Kaya ang aming natutunan doon kasi, ang aming technique na UFW ko, being faithful, faithful women. O kaya, yung mga topic doon, puro lahat sa mga kananayan. Tapos, naiisip ko kahit ang lahat ng mga sinasabi doon ng aming prinsel na karamit seminar kami, sinasabi lahat. Yung mga unang panahon, tawag doon, yung mga generation. Ay, doon ako sa ano ba yung generation 1946? Basta ako nakikinig na kasi naisip-isip ko sa katandaan ko ba naman ito, 78 na ako ha. Ang dami kong anak, 8. Praise the Lord talagang lahat ng mga sinasabi ko, magagawa ko naman. Pero hindi naman ako perfecto talaga na nanay kasi siyempre, noong unang panahon kasi, ang kabataan namin. Masunurin kami sa magulang namin. Kasi doon ng mga generation, parang, lalo pa ngayon, lalo pa ngayon pinapahuli. Pag yung tawag mo, hindi ko sumasagot. Mayroon wait lang. At saka hindi na sila pwede pala. Parang may sarili silang mundo. Hindi, iba na talaga ngayon. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi doon sa mga pakit ng nagbigay ng UFW, ang mga friends na UFW talagang marami akong natutunan. At saka naisip ko, iba nagagawa ko naman, pero hindi. Pagkat ng iba na hindi talaga inasikaso ng pamilya. Basta, nagkakipuri ako sa Panginoon dahil sa katandaan ko ba naman ito, siyempre, ang mga karoon sa mananay mo kung saan hindi ko pa. Pero nadaanan ko talaga yun, kaya nagpupuri ako sa Panginoon dahil ngayong araw ay masaya ako dahil nandito yung mga pamilya ko, mga anak. Purihin ang Panginoon sa
po siya. So sana po next time makaka-attend din po tayo kasi marami po tayong tutunan po. Ayan po. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa aking biyahe hapon, sa kanyang pagsama sa mga pinanap ni Lord na maging sa aming speaker. Nagpapasalamat ako sa Lord sa mga bagong salita na aming natutunan at napakinggan. Salamat sa Panginoon. Tuloy pala po natin ang ating Panginoon. Sila din po actually, si Sister Mel, si Sister Lani, si Sister Lina Kumatan po sa ating NFOIS. Hindi pala NFOIS, sabi pala yung UFW sa amin sa Baguio. Nadagdag lang po si Sister Mercy kasi ano po ay re-echo po. So, ang dami po mga kananayan na pumunta at hindi lang po ito re-echo lang, may mga activities po silang ginawa. So, hopefully, sa mga susunod po ay makasama na po ang ilan nating kapatiran, ang ilan nating UFW para makita po natin ang gawain po ng ating district. Yan. Salamat po! Ngayon po tayo po ay dadako na po sa ating offering. Sige po, ilit po tayo ni Sister Mel para po sa ating offering. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. So, good morning po sa bawat isa. Good morning po. Tayo po ay tadako sa ating pagbibigay. At bago po iyan, so gusto ko din po mag-share ng konting testimony. Ayan po. So yung inattenda namin kahapon ay refresher na lang po sa aming tatlo yun. Pero yung sa pangalawang beses na narinig po natin yung salita na nais iparating ng Panginoon, nandun pa rin yung conviction. Yung turot, okay, sa akin to. No, talagang ito pa rin yung message ni Lord. Simula sa Baguio hanggang sa Bitin at ngayong umaga po ay gusto ko rin i-share po sa ating pong kalagitnaan. Paghahanda sa pagpapala. Sino po ang gustong pagpalain? Amen. Tayo pong lahat gusto ng pagpapala. Amen? Kailangan po tayo may paghahanda. At isang bagay lang po yung gusto ko pong i-share. Sa ating pong paghahanda, sa pagtanggap natin ng pagpapala galing sa Panginoon, sabi po doon, plant in faith. Pagtatanim ng may pananampalataya. Sabi po doon, trusting God with our finances. Ang ating po bang mga finances ngayong umaga ay pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Amen. Lord, ito na lang. Panginoon, ito na lang po ang meron ako. Pero dahil mahal kita, ibibigay ko po ito sa iyo. Kaya ba natin sabihin niya sa ating Panginoon? Alam niyo po, naalala ko po yung si Elias at saka po yung babaeng balo. Alam niyo po yun, yung meron na lang siyang kaunting harina at kaunting langis. Pero nandun si Elias at makikikain pa po sa kanila. Sabi ng babaeng balo, ito na lang ang meron ako. Pagkatapos nito, mamamatay na kaming mag-ina. Ano po? Pero, anong ginawa ng babaeng balo? Nagluto siya ng harina, ng tinapay. Alam niyo po ang nangyari? Hindi siya naubusan. Sabi niya, mamamatay na kami, last na to. Pero ang nangyari, hindi siya naubusan. Ano pong ginawa ng babaeng balo? Nagtanim siya ng merong pananampalataya. Amen? Sabi po sa Hebrew chapter 11 verse 1. Basahin ko lang po. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pananampalataya. Lord, ngayong umaga ito lang po yung meron ako, pero dahil mahal kita, ibibigay ko po ito para sa iyo at sa gawain mo sa iglesia nito. Amen? Iyon po ang ating panalangin. Iyon po ang ating i-claim. At yun po ay may katiyakan. Sa ating pananampalataya, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah.
sa yun, kami po ay magiging pagpapala sa iglesia ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapala sa aming mga resources, O Lord. Salamat dahil Ikaw ang patuloy na mag-bless sa lahat ng pinagkukunan ng aming mga hanap buhay, O Lord. Purihin ka, Panginoon, at maging, O Lord, sa mga nagdi-desire, Panginoon, na magkaroon ng hanap buhay, Lord. Alam ko, nakikita mo ang puso nila. Ikaw ang magbibigay, Ikaw, Panginoon, ang magdadala sa kanila sa lugar, sa trabaho na ibinigay mo po sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Konting araw na lang po, bare months na. Konting araw na lang po, malapit na magpasko. And we thank the Lord for sustaining us. Nakatapos na po tayo ng kalahati ng taon. Salamat sa Panginoon for sustaining us, for guiding us. And we believe that the Lord will be with us pa rin sa buwan po ng August. And tayo po nananampalataya, tayo po ay patuloy na sasamahan at tutulungan po ng Panginoon. So welcome po to the Foursquare Gospel Church, Binyan National Highway. Ang active pong theme for this month of August po ay Essentials for the Christian Life. So atin pong tatalakayin ang mga paksa po na importante po sa buhay ng isang Kristiyano na dapat po nating ginagawa. So this is more on application. This month po ay i-challenge po tayo to do these things rather than learning this. Amen po? Handa na po ba ang bawat isa? Ako po masaya po to see everybody here. Kailangan ko po na patuloy tayo pagpalain ng Panginoon as we have Him today. So, kung handa na po ang bawat isa, atin pong tatalakayin for today ay ang paksang Seek God, not sin. I appreciate po if you have your notes, pwede po kayong magsulat, or if you have your phones po, pwede nyo pong gamitin yan sa ating pong pag-aaral ng ating pong topic for today. So, seek God, not sin. So, saliksikin, hanapin ang Panginoon at ang mga bagay po na patungkol sa Panginoon. At hindi po ang mga bagay na ayaw ng Panginoon, katulad po ng kasalanan. Please open your Bibles po to Amos chapter 5, and let's have verses 14 and 15. Whatever version po you have in there, ay okay lamang po yan. So, makikita po ang Amos po sa Old Testament. Let's have Amos chapter 5, verses 14 and 15. Ang sabi po dito po ay, seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say He is. Verse 15, hate evil, love good, maintain justice in the courts. Perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph. Yan po ay sa New International Version. Salin po natin sa ating sariling wika sa Mabuting Balita Biblia.
Ang sabi po, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sa iyo si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi mo. Verse 15, kamuhian mo ang masama, ibigin ang mabuti, pairanin mo sa mga hukuman ang katarungan. Baka sakali kahabagan ka ni Yahweh ang matitirang buhay sa lahi o buhay sa lahi ni Jose. Tayo po ay sandaling lumukuha at manalangin. O Diyos, dalangin namin ang pagsama po ng iyong banal na Espiritu na tutulungan kami, Panginoon, sa paksang aming pong pag-aaralan. Mangusap ka, Panginoon, at pawang ang iyong mga salita lamang, iyong mga tinig, ang aming pong tatanggapin, aming pong maririnig. Dalangin namin na ito po ay babago po sa aming mga buhay. Ito po ay magiging pagpapala po sa aming spiritual na pangangatawan. Nang kami, Panginoon, ay muling lumakas, kami po ay gumaling, at kami, Panginoon, ay maging handa, Panginoon, sa lahat po ng pagsubok ng buhay. At ito lamang sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, malaya ka po mangusap at kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Topic po natin ay seek God, not sin. God is the life giver. Amen po? God is the life giver. Ang Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng buhay. We will find life in no other. Wala po nabibiling buhay. Hindi po pag kunyari na wala po tayo, nawala na tayo ng buhay, hindi po yan mapapalitan, hindi po yan makabibili, hindi po yan marerentahan. And we will find life in no other. But as sinful creatures, our hearts are naturally prone to wander from our Creator. Diba sa Bible po, sabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po ay John chapter 14 verse 6. Ano ba po ang patungkol sa life? Sabi po, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Yan po ay sa John chapter 11 verse 25. But as sinful creatures, tayo po na nasa katawang lupa pa rin at hindi pa glorified, our hearts are naturally prone to sin. Dahil tayo po ay nasa katawang lupa, sadyain man o hindi, tayo po ay nagkakasala. Tayo po ay prone to do our will, to experiment, to discover, and literally, maaari po tayong mapalayo sa Panginoon. And our souls were made to pursue God, know God, and walk with God and nothing else. It's only as we pursue Him that we live. Ang ating pong kaluluwa ay design po na mag-pursue, habulin, saliksikin, hanapin ang Panginoon. Ang pag-chase po natin sa Panginoon, ang paghabol, o pagsunod natin sa Kanya, ay ang dahilan po kung bakit tayo po ay hanggang sa panahon ngayon ay nabubuhay. Dahil kung hindi po tayo lumalapit sa Panginoon, hindi po natin siya hinahanap, tayo po ay maaaring patay na. So, kapag hindi po natin hinahanap, wala tayong kauhawan, hindi po natin sinasaliksik ang Panginoon, maaaring tayo po ay patay na. Maaaring check natin ang ating mga sarili. Patay na po in a sense na hindi po patay physically, but we are dead spiritually. Naranasan niyo na po ba yun? Na isang buong araw, nakalipas, pagising sa umaga hanggang sa bago ka matulog, hindi mo kinausap ang Panginoon. Dumaan din ang buong isang linggo, gumising sa umaga, nagtrabaho hanggang sa bago matulog, buong isang linggo, ay hindi natin kinausap ang Panginoon. At ang malala po, natapos din ang buong isang buwan na hindi po natin kinausap, hindi tayo nagsaliksik sa Panginoon. Tayo po ay nasa kategorya na tayo po ay patay spiritually. Maaaring kilala po natin ang Panginoon, maaaring tayo po ay may relasyon sa Kanya,
Ngunit tayo po ay patay spiritually. Tayo po ay kumbaga walking dead. Tayo po ay mga zombie. So, kamusta po? Tayo po ba yun? I believe tayo po ay minsan dumaan po doon. And salamat sa Panginoon at tayo po ay muling buhay sa Panginoon. So in the book po of Amos, God tries over and over again to get the attention of His people. So sikat po, inalaw po ang mga Israelites na dumaan po sa famine, sa drought, sa pestilence, and yet God says in Amos chapter 4:11, you have not returned to me. And maybe sa ating mga buhay, minsan nagtataka tayo, God, bakit parang puro sakuna na lang ang nasa buhay ko? O kaya, God, bakit parang hindi ako gumagaling? God, bakit parang lagi na lamang po yatang hindi maganda ang nangyayari sa aking mga buhay? Same thing din po sa Israelites during that time sa book of Amos. Sila ay pinahihintulutan dumaan sa maraming pagsubok. Dahil ang purpose nun, para manumbalik sa Panginoon. Ngunit, ang Israelites nun, kahit lagyan na ng Panginoon ng pestilence, peste sa kanilang mga trabaho, pagkaroon ng mga sakit, hindi sila bumalik sa Panginoon. Sabi sa Amos chapter 4, verse 11, I overthrew some of you, as I overthrew Sodom and Gomorrah. You were like a burning stick snatched from the fire, yet you have not returned to me, declares the Lord. Naranasan na po ba natin yun na minsan kala po natin ang ating U-turn ng mundo ay kamalasan, ay sometimes yung mga pangyayari yun is just a wake-up call para sa atin, para magbalik sa Panginoon. Kaya nang tinitake natin siya na kamalasan na lang sa ating mga buhay at hindi tayo bumalik sa Panginoon. Well, in fact and reality, the reason kung bakit tayo po ay nakararanas ng mga ganitong bagay, it is a wake-up call for us na magbalik sa Panginoon. Amen po? So huwag natin sisisihin, ano ba naman yan? Ang malas-malas ko naman. Ano naman yung kapitbahay namin? Lagi na lang kunin natin siya as wake-up call na magbalik sa Panginoon. Sometimes before you sleep, you have to ask God, God, bakit kaya nararanasan ng mga bagay na ito? Ito ba ay pananawagan mo para ako ay magbalik na sa'yo? So, ganun po yun. So, in Amos chapter 5, verse 4, reminds us of where life is found. God says, seek me that you may live. These words should get our attention. We will only find life in seeking Him. Sabi po sa Amos chapter 5 verse 4, this is what the Lord says to Israel, seek me and live. Saliksikin mo ko, hanapin mo ko, at ikaw ay mabubuhay. Amen? So the phrase, seek God, not sin, is a common expression used in religious and spiritual contexts, particularly within Christianity, to encourage believers to prioritize their relationship with God and strive for righteousness rather than give in to sin. So you seek God, not sin. It's an encouragement for everybody to prioritize our relationship sa Panginoon and strive for righteousness. So, ating pong pag-aaralan ay meron lamang po akong dalawang puntos. 2 points po to apply today. Ang una po ay seeking God at ang pangalawa po, not sinning. Let's begin po with seeking God. Let me have you po 3 ways to seeking God. Seek God, not sin. So, mauna muna po itong part na to. 3 ways to seeking God. Mga bagay po kung paano natin sasaliksikin at matatagpuan ang Panginoon. Ang una po ay prioritizing God. It means making God the center of your life. Seeking His will and striving to live according to His teachings and as revealed in Scripture. So, prioritizing God.
it is making God the center of your life. Hindi po ito suggestion po ha. It is a commandment, an instruction that I am giving to everybody to prioritize God. So let's have some verses po in the Bible. Exodus chapter 20 verse 3. Ito po yung makikita sa Ten Commandments. Sabi po dito, can we all together read Exodus chapter 20 verse 3? You shall, ready, read. You shall have no other gods before me. Isa pa nga po, ready, read. You shall have no other gods before me. So bakit nga po ba ito sinabi ng Panginoon during pagbibigay po ng Ten Commandments? It is because during this time, ang mga Israelites ay to see is to believe. Kailangan ang Diyos ay dapat nahahawakan, ang Diyos na kanilang sasambahin ay nakikita. To see is to believe. For them to believe na merong God, dapat tangible, dapat nakikita, dapat ay physically ay nandoon. So, sila po ay gumawa po ng Diyos-Diyosan rather than seeking God. Kahapon po devotion po namin sa music team, God is Spirit. So, ang Panginoon po natin is not in physical form, but He is in Spirit. So, you shall have no other gods before me. So, during that time, gumawa ng mga rebulto, ng mga carved stones, at kanila po yung sinamba, at yun po yung kanilang inalayan ng atensyon at ng reverence. So that's from the old times. How about today? Ano po ba mga Diyos-Diyosan natin today? Tayo po ay alipin ng salapi. Ano ba po? Ng gadgets, ng cellphone. Kapag hindi natin na-control, tayo din po alipin po ng ating mga trabaho, na ating po mga pinagkakaabalahan. So, yun po ay ang mga Diyos-Diyosan na hindi na po natin napapansin. Okay? So, you shall have no other gods before me. So, ito pong mga bagay po na ito ay maagaw po sa Panginoon upang siya po ay atin pong i-prioritize. Actually po, ang sabi na naman po sa Bible, you can have Monday to Saturday. At yung linggo po ay ibigay natin sa Panginoon. Kumbaga yung 10%, kumbaga yung 10% ng Monday to Sunday ay yung 10% nun yung Sunday. Okay, let's have Sunday. Sa Sunday po, ilang oras po meron? Sa Sunday, 24 hours. Ilan po ang 10% ng 24 hours? Yung para sa Panginoon. Ilan po yung 10% ng 24 hours? 2.4. So yung Sunday, yung 2.2 hours, 2.4 hours, o summary, ano po natin? Yun? Round of 3 hours na. So the 3 hours is the 10% of 24 hours ng Sunday. Ibigay na po natin yun sa Panginoon. Huwag na po natin kunin pa po yung 10% na yun. Maybe I am out of context, but what I am trying to say, we have to prioritize God. Amen po? Huwag na po natin agawin sa Panginoon yun. So, what else? Sabi po sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God. So, lagi natin uunahin ang Panginoon. Lahat ng mga bagay na may kinalaman po sa Panginoon. At maganda po ang resulta nito. All these things will be added to you. God, kailangan ko pong magtrabaho. God, kailangan ko pong mabuhay. Kailangan ko pong kailangan ko pong bagay na to. Kailangan ko pong gawin ito. Ang sabi sa Bible, seek first. Yung top 1, seek first. At kapag nagawa mo yun, all these things, lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin, lahat ng bagay na kailangan mo alalahanin, yun ay ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. If you only seek Him first. Amen po? So that's prioritizing God. Pangalawa po, I'm developing a relationship. So seeking God
ay sa pamamagitan po ng developing relationship. This involves prayer, studying the Bible, engaging in worship, engaging in church, and seeking guidance from pastors and spiritual leaders. So, developing a relationship. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, tama po ba? Chapter 5, verses 17 and 18, pray without ceasing. Pastor, paano kung gagawin yun? Pray without ceasing ay dapat walang katapusang pananalangin. So you don't have to kneel down, you don't have to go to church the whole day, kundi pray without ceasing is yung inyong walang patid na communication sa Panginoon. So in everything, give thanks. Pwede yun habang naglalakad. God, salamat po for this day, for keeping me safe, for protecting me. God, salamat po dahil ito pong araw na ito, meron po akong nakain. That's praying without ceasing. Lagi kang communicated, lagi kang connected sa Panginoon. Walang patid. God, kami po ay request ngayon, tulong po. God, wala po kami makain po. Pwede po bang pagpalaan niyo po kami? Pray without ceasing. Kung lagi ka nakakonect, lagi ka nakakommunicate sa Panginoon. Kung kaya natin magbabad sa cellphone, chatting 24 hours na walang pati na kausap na may kausap, kaya rin natin yung gawin sa Panginoon. Amen po. And in everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pangalawa po, developing relationship is Joshua chapter 1 verse 8. Sabi po, I keep this book of the law, the Bible that you're holding, always on your lips, meditating on it day and night. So, ang salita po ng Panginoon ay dapat po, hindi po yan nawawaglit, umaga hanggang gabi, so that you may be careful to do everything written in it. At ang resulta po nun, you will be prosperous and successful. Thank you po dun sa ating mga kapatiran sending verses in the morning dahil kung sobrang minsan busy naman din, hindi tayo nakapag-devotion on our own o hindi tayo nakapag-devotion, magandang supplement yun na meron tayo nababasa to ponder. So that's Joshua 1:8. And also Acts chapter 2 verse 42. They devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Ito po yung worship. Ito po yung church. They go to their houses, devoting themselves sa preaching, sa pakikipag-fellowship, partaking of bread, and prayer. Kagaya po na gagawin po natin mamaya. And Hebrews 13:17, developing relationship. Have confidence in your leaders and submit to their authority. Makakatulong po ang pastors, makakatulong po ang inyong mga department leaders, makakatulong po ang kapatiran para po tayo po ay matulungan in developing our relationship to the Lord. And submit to their authority. Huwag na po tayo magpaglaban pa sa kanilang authority dahil sila po ay mananagot sa Panginoon sa inyo pong mga buhay. And number 3, finding guidance and strength. Christians believe that seeking God provides strength to overcome challenges and guidance in making moral decisions. Seeking God provides strength. Ang pagsaliksik, paghanap natin sa Panginoon ay makakatagpo po tayo ng kalakasan to overcome challenges. At tayo po ay magabayan po sa ating mga desisyon. Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen po? So yan po ay patungkol sa ways to seeking God. Yan po yung mga hakbang kung paano po tayo sasaliksik sa Panginoon. Letter B, not sinning. Kanina po ay seeking God. Letter B ay not sinning. 3 ways
do not sinning. Mga puntos po kung paano po tayo hindi magkakasala. Ang una po ay, number 1, avoid wrongdoing. This involves resisting temptation and choosing action that align with biblical beliefs and values. Resisting temptation. Sa Tagalog po ay, resisting ay action word. Ibig sabihin ay kailangan mong gawin, kailangan mong iwasan. Resisting temptation. Ito na naman po, ano yung famous song ni Claire de la Fuente? Kaya rami ng winasak na tahanan, kaya rami ng matang pinaluha, at kaya rami ng pusong sinugatan. Yun ay dahil hindi sa pag-resist po sa temptation. The reason kung bakit po maraming wasak na tahanan, the reason po kung bakit marami pong matang pinaluha, at ang rason po kung bakit marami pong puso sinugatan, dahil hinayaan po ang temptation na mangyari. So, avoid wrongdoings. This involves resisting temptation and choosing action that align with biblical beliefs and values. Proverbs chapter 4, 14 to 15. Sabi po ay, do not set foot on the path of the wicked, or walk in the way of evildoers. Avoid it, do not travel on it, turn away from it, and go on your way. Ibig sabihin po, ano mo nang ang mali, huwag mo nang gawin at huwag mo nang lakaran. Amen po? Do not set foot, huwag mo nang subukan na lakaran ang mga daan ng evildoers. Avoid it, not travel on it, and turn away from it, and go on your way. Ano mo nang mali, huwag na natin gawin. Minsan, kakasawsaw-suka natin, doon pa po tayo nahuhuli. Di ba po, ano yun sa mga bata? Saw-saw-suka, mahuli, taya. Na pwede namang hindi na po sa mausa para hindi po mahuli. Amen po? Pero bakit yun po kaya tayo mga Pilipino? Susubukan pa rin natin kahit alam po natin na tayo po ay mapapahamak. Sa isang crime scene po, kakasawsaw natin sa crime scene, isa na pala tayong suspect din. So, di ba alam na nga po natin nagkakagulo doon, tayo po ay makikisawsaw pa, tayo po ay nadamay pa. Amen po? For example, ang sugal. Ang sugal, tama po ba mali? Mali. So, dahil alam natin mali, tinry pa rin natin. Sabi naman natin, 10 pesos lang naman. Sige, 10 pesos lang. Susugal ako, 10 pesos lang naman. Kunti lang naman yan. Nanalo. Aba, ang saya po, no? Eh di sige, next day, 20 pesos, ulit na naman. Try natin. Nanalo ulit. Aba, di masaya po nun. Nakuha pa natin yung tides nun. Magkano tides ng 20? Iti-tides natin. Nag-tides pa. Nanalo ulit. Aba, sabi nga, ba, parang okay to ah. Subukan natin na 50 pesos. 50 lang naman. Eh, nanalo ulit. Sobrang saya po, no? Ang saya, magkano pong tides ng 50? Okay, so, nanalo po ulit. So sabi natin, wow, parang ang saya po na ito, nanalo ulit. Gawin ko kayang 5,000 pesos. 5,000, isa lang naman. Ang good news po doon ay, natalo na po. So sayang po ang 5,000, na alam mo naman natin mali, pero ginawa pa rin natin, so doon po tayo napapahanga. So di ba, sabi po doon, sayang lang ang pera ko, pinambili ng loto. Sa loto kasi ginamit sa sugal. Pinambili sa loto kung sa pagkain sana, nabusog pa ako. So avoid wrongdoings. Amen po? Sino po mga nagsusugal pa? Huwag po kalimutan ng tithes. Pangalawa po, seeking forgiveness. Hindi ko po pinapromote na magsugal po ah. Pinapromote ko po yung tithes doon.
Seeking forgiveness, recognizing that humans are not perfect and may fall short. Seeking forgiveness from God for sins is also a crucial aspect. Asking God po for forgiveness is important. Minsan po, kaya hindi po tayo gumagaling, hindi po tayo namalaya, hindi po tayo makakawala. Yun po ay dahil tayo po ay meron pong unconfessed sins. Ephesians chapter 4, 31 to 32 says, "Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." So alisin na po natin lahat po ng sama ng loob, lahat po ng galit, lahat po ng awayan at paninirang puri. Tayo po ay maging mabait at mahabagin sa isa't isa na nagpapatawad po sa isa't isa kung paano po tayo pinatawad ng Panginoon. Amen po? Meron po ba tayong mga hindi pa pinapalaya, hindi pa pinapatawad? Tayo po ang nakakaalam po nun. At maaari sa mga araw na to, sa mga oras po na ito, ay pwede na po natin ito palayain. Number 2, seeking forgiveness. Pangatlo po, repentance and change. This involves acknowledging wrongdoings, expressing remorse, and actively working to change your behavior. Repentance and change. Ina-acknowledge po na tayo po ay nagkasala, gumawa po ng mali. We express remorse. And tayo po ay active on working to change our behavior. 2 Peter chapter 3 verse 9. "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Hanggat tayo po ay nabubuhay at hindi pa po pinabawit ng Panginoon ang ating mga buhay, ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay manumbalik sa Kanya. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Kanya. Huwag po tayo hingi ng kapatawaran sa Panginoon kapag tayo po ay nakahimlay na o kung tayo po ay patay na. Yun po ay wala na pong saysay. Kahit ano pang gawing panalangin habang tayo po ay patay na, kahit ano pa pong gawing mga ilang bagay pa, kung tayo po ay patay na, wala na po tayong pag-asa doon. So habang tayo po ay nabubuhay ka, tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Romans chapter 12 verse 2. "Do not conform to the pattern of this world." Huwag po natin gawin kung ano po yung pattern dito sa mundo, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Alam na po natin, hindi po maganda ang mga bagay, huwag na po natin gawin. Be transformed by the renewing of your mind. Amen po? Sa ating pong pagtatapos, sa ating conclusion, the phrase, "seek God, not sin," is a call to action. Hindi po ito suggestion, hindi po ito recommendation, but it is a call to action. Urging individuals, everybody, to make God the focal point of our lives and to strive for holiness by resisting sin. Start seeking God and stop sinning. Sa next slide. Start seeking God and stop sinning. Disclaimer po, we cannot perfect it. God is not, hindi po natin kaya pong perfectuhin na maubos po natin lahat ng kasalanan na alam po natin. But God is not looking on how we perfect things, but God is more concerned how sincere we are in doing this.
mas gusto po ng Panginoon na buong lakas, pananampalataya at buong puso po natin ito gagawin. Kaysa po sa tayo po ay magmagaling sa harapan niya. Seek God today, and as you seek Him, ang buong mong pag-iisip ay nasa Kanya at kaya Kanyang tulungan at talikuran ang mga kasalanan at hindi mo na ito makita. Di ba po sa isang kabayo po, para po mag-focus ang kabayo at kung ginagawa sa kanya, nilagyan siya ng, anong tawag po doon? Tawag na po namin doon takip sa mata. Ano may tawag po doon? Hindi ko po sinasabi maganon po tayo po, pero my point is, focus on God at hindi po natin makikita po ang ating nasa paligid. Amen po. So start seeking God, and God will help you be blind of the sins that is available every side. Amos chapter 5 verse 14 to 15. So huling pagkakataon, seek good, not evil, that ye may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say He is. Verse 15, hate evil, love good, maintain justice in the courts. Perhaps the Lord God Almighty will have mercy on the remnant of Joseph. So shall we close our eyes and let us pray. Salamat Panginoon sa amin po natutunan sa araw na ito. It is for us to apply, Panginoon. Ang mga salita ay dapat po namin i-apply. It is not a suggestion, it is not a recommendation, but it is an action to, it is a call, Panginoon, to action. Dalayan ko, Panginoon, na kami po ng iyong mga anak ay saliksikin ka, O Diyos, at sikapin ng buong lakas, Panginoon, na iwasan po ang lahat ng bagay na patungkol sa kasalanan. Hindi po namin ito kayang perpektuhin, Panginoon, ngunit sa iyong tulong, sa iyong biyaya, magagawa po namin ang mga bagay na ito. Patawad mo, Diyos, kung kami man po ay lumabis, kung kami man, Panginoon, ay masunod ang aming mga kagustuhan. Patawad, Panginoon, kung sa may mga pagkakataon na hindi ka po namin naisip, hindi namin na-prioritize, Panginoon, na patungkol sa iyo. At narito kami, O Diyos, na humihingi ng iyong pagpapatawad at ng pagtulong, Panginoon, upang ang mga bagay na ito ay talikuran namin, Panginoon, at tulungan kami, O Diyos, na gawin ang iyong nais at ang tama, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dalayan ko po na panghawakan niyo po ang aming mga buhay, gabayan ng bawat isa, Panginoon, sa iyong nais at sa iyong plano. Salamat, Panginoon, at binabalik po namin sa iyo papuri, pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay dadako na po sa ating communion. Nais ko po yung dapo natin ang ating mga puso sa pagtanggap po ng ating communion.
stand up? Why do we take communion? Communion is much more than just a piece of bread and taking a sip of wine or juice. It is to remember Christ, our Savior, dying on the cross for our sin, proclaiming His death, giving thanks, examine our hearts, commune with God and fellow believers, acknowledge our covenant with Him, and anticipate His return. In 1 Corinthians chapter 11 says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" Christians partake of Holy Communion in remembrance of the body and blood of Jesus that was broken and poured at the cross. Taking Holy Communion does not only remind us of His suffering, but also show us the amount of love Jesus had for us. Jesus sacrificed His life for us so that we could have eternal life. And as we take Holy Communion, we proclaim the eternal life in heaven that Jesus Christ prepared for us to enjoy in the life after through His death and resurrection. Tayo po ay meron pong isang piraso po ng tinapay at isang baso po na inumin. Maaari po ba natin ito itaas sa Panginoon? Ito pong tinapay, sumisimbolo ng katawan ni Jesus na siyang binubog, siyang sinugatan upang tayo po ay makatanggap ng kompletong kagalingan. At ang isang baso po ng inumin ay sumisimbolo ng dugo ni Jesus na naghugas at naging kabayaran para sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating pong pagtanggap ng mga bagay na ito, nais ko po na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay nakasumpong ng kagalingan dahil sa ginawa po ni Jesus. At tayo po ay nakasumpong po ng buhay na walang hanggan dahil po sa dugo at sakripisyo po ni Jesus. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Kung mayroon man po sa ating kalagitnaan na nangangailangan po ng kagalingan, maaari po ba itaas ang inyong mga kamay? Salamat po. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa iyong pangako na sa pamamagitan at sa mga salita o Diyos sa pamamagitan ng iyong mga latay. Kami po ay iyong pong pinagagaling at pinagaling na Panginoon. Dalahin ko o Diyos sa kung sino man po sa aming kalagitnaan na nagnanais at nananalangin, Panginoon, ng kagalingan, gumawa ka po ng himala sa kanyang buhay sa oras na ito. At dalahin ko po na ang kanyang panalangin na mayroong pananampalataya ay iyo pong pakikinggan at iyo pong ipagkakaloob sa kanya. Salamat, Panginoon, at dalahin ko po lahat po ng uri ng sakit, Panginoon, lahat ng uri ng diseases, Panginoon, ay iyo pong kayang pagalingin. At ngayon, O Diyos, ay pinapagalingin mo na siya. Salamat, Panginoon, at dalahin ko po na gumawa ka po ng himala sa kanyang buhay. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon, na kaya pong gumawa ng himala sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, dalangin namin ang pisikal na karamdaman na ito po ay magaling na, Panginoon. At ang spiritual at mental at emosyonal, Panginoon,
ay ito po ay iyong pong iipuin at ito po, O Diyos, ay iyong pong pinagagaling na sa oras na ito. Salamat, Panginoon, at maging sa amin pong mga mahal sa buhay na nangangailangan, Panginoon, ng kumpletong kagalingan. Nilalapit po namin sila sa iyo, O Diyos, at hinihiling na ilapat mo po ang iyong pong mapagpagaling na kamay sa kanila at sila po ay makaranas ng kagalingan din, O Diyos. At salamat po, Panginoon, sa iyong pong dugo na umagos sa krus upang kami po ay makasumpong ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, kami po ay iyong pong nilinis, kami po, O Diyos, ay iyong pong tinubos, at kami po ay iyong pong niligtas, Panginoon. At dalangin ko po ang mga buhay na ito ay patuloy na magamit sa iyong kapurihan, O Diyos. Dalangin po namin ang aming pong mga mahal sa buhay na nangangailangan ng tagapagligtas, Panginoon. Gamitin niyo po kami, O Diyos, bilang iyong instrumento na sila po ay makakilala sa iyo at sila po ay tumanggap ng kaligtasan, Panginoon. Dahil sabi mo sa iyong mga salita, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Ang iyong pong handog na pagliligtas, Panginoon, ay para po sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, and as we partake this communion, Panginoon, inaalala po namin ang iyong sakripisyo at ang iyong pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong pong ginawa sa aming pong mga buhay. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tanggapin po natin po. Before I request everybody po to sit down, can we minister to each other? Huwag po kayo ng inyong partner. Huwag po kayo ng pwede po natin ipanalangin. Tanungin po natin sila, ano po ang kanilang prayer request? Ano po ang kanilang pangangailangan? At bawat isa po sa atin ay ilapit po at idulog po ito sa Panginoon. We pray, God, for our families. We pray, God, for each individuals, God. Salamat, Panginoon, for you are with us. Thank you, God, for being our God. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagtutunan sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, dahil wala pong nahirap sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil kami po ay meron pananampalataya, Panginoon, na meron ka pang gagawin sa aming pong mga buhay. Sa mga oras sa ito, O Diyos, kami po ay nananampalataya sa iyong kakayanan, Panginoon.
iglesia ang Diyos. Salamat po Diyos. Salamat Panginoon dahil meron pong kasagutan sa lahat po ng aming panalangin. At salamat dahil ikaw po ay merong magagawa sa aming mga buhay. Salamat po Diyos at binabalik po namin lahat ng papuri, pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Meron po ba tayong special announcements po? Kung wala na po, ay hiningi ko po ang magtatapos po sa panalangin. Wala na. Ay po ay magtapos po sa panalangin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Ama, salamat po sa matatapos namin ng aming gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay na narito, Lord God, na naglaan, Panginoon, ng oras para sa iyo, Lord. Tunay nga ako, Diyos. Thank you, Lord, sa pag-remind mo sa amin to seek you first. Saliksikin namin, Panginoon. Unang-una ay ikaw, Panginoon. At patuloy kaming mamuhay na naaayon sa iyong kalooban ng buhay. Salamat po, Panginoon. Muli, sinasalalay namin sa iyong mga kamay, Panginoon, ang buong isang linggo, Panginoon. Muli, nadaraan sa aming buhay, Lord. Patuloy niyo po kami ingatan. Patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon. Ilayo mo po kami sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Ang proteksyon mo po sa mga nagtatrabaho, Lord God. Patuloy mo po i-bless ang aming mga hanap buhay, Lord God. Maging ang aming mag-aarali ko po ang magbigay ng proteksyon sa bawat isa, Lord God. Ang buong isang linggo, Panginoon, alam namin, Lord, meron ka po inilaan na pagpapala sa bawat isang, Lord. Maraming po salamat, Panginoon, sa aming pag-uwi. Alam namin kasama ka namin. At ang iyong biyaya, Panginoon, ay aming babaunin at dadalhin sa aming mga mahal sa buhay po, sa aming mga tahanan, Lord. Muli, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, patuloy niyo pong dalhin ang aming mga pangyayakap po sa bahay-sambahan nito. Muli po, maraming salamat. At pinupuri ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. For our benediction po, itaas po natin mga kamay. Sumayin niyo ang pag-iingat at ang pagpapala ng Panginoon. Patuloy kanyang palalakasin at patuloy kanyang gagabayan at patuloy niyang ipararanas sa iyo ang kanyang nag-uumapaw na pagpapala. Salamat, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo papuri, pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Thank you po for coming and see you again next Sunday. God bless po.